Ang lamig ngang kamay ng lalaking kaharap niya sa altar. Iyon ang unang-unang naramdaman ni Arabella Cruz, isang lamig na tila gumapang mula sa palat ni Marco Davila, umakyat sa kanyang braso, at diretsong tumagos sa kanyang puso. Pinilit niyang ngumiti sa pari, sa mga bisita, sa lahat ng taong nakatingin sa kanila. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang nga mata. "I do." Ang tinig ni Marco ay walang emosyon. Matigas. Formal. Parang nagbabasa lang isang business report sa isang board meeting. Walang bakas ng saya. Walang kislap ng pagmamahal na inaasahan ng kahit sinong bride sa kanyang groom. Nang sila na ang makaharap, umasa si Ara na titingnan man lang siya nito sa mata. Isang sulyap lang. Isang senyales na kahit isa lang itong kasunduan ng kanilang nga pamilya. May katiting paring paasa. Ngunit ang mga mata ni Marco ay malami, malayo, tila nakatingin sa isang bagay sa likuran niya, sa isang bagay na siya lang ang nakakakita. Naramdaman ni Ara ang unti-unting paninikip ng kanyang dibdib, ang bigat ng puting belo sa kanyang ulo. Ang magandang simbahan, ang mabulala, ang marangyang kasuotan lahat ay parang isang magandang panaginip. Pero ang lalaking pinapakasalan niya, siya ang malupit na katotohanan. Nang matapos ang seremonya, sa gitna ng palakpakan at pagbati, wala siyang naramdaman kundi ang pag-iisa. Ang biyahe papunta sa hotel ay binalot ng katahimikan. Isang katahimikang mas maingay pa sa anumang sigaw. Nakatingin lang si Ara sa labas ng bintana ng mamahaling sasakyan. Pinamamasdan ang mga ilaw ng siyudad na tila kumukutya sa kanya. Sa tabi niya, abala si Marco sa kanyang cellphone. Walang pakialam sa babaeng ngayon ay opisyal ng asawa niya. Pag-dating nila sa penthouse suite, huminga ng malalim si Ara. Baka dito, sa pribadong lugar na ito, ay mabago ang lahat. Baka kailangan lang nilang mapaisa. Marco, mahina niyang tawa habang tinatanggal ang kanyang belo. Gusto mo bang tulungan kitang ayusin ang nga? Hindi niya natapos ang sasabihin. Isang makapal na folder ang malakas na inilapa ni Marco sa ibabaw ng kama. Ang tunog niyon ay parang isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Napatingin si Ara sa folder, at pagkatapos ay sa mukha ni Marco. Ang malamig na ekspresyon nito kanina ay napalitan ng isang bagay na mas nakakatakot. Isang ngising punong galit at pagkasuklam. "Ano to?" Nangingini ang boses na tanong ni Ara. "Buksan mo," utos ni Marco. Dahan-dahang lumapit si Ara sa kama. Nangingini ang nakamay niya habang binubuklat ang folder. Ang nga mata niya ay nanlaki sa nabasa. Petition for annulment. Nakalagay doon ang pangalan niya at ang pangalan ni Marco. Ang petsa ay petsa ng kasal nila. "Pirmahan mo yan," sabi ni Marco. Ang bawat salita ay parang yelo. "Huwag kang mag-alala, bayad na ang abogado. Ang kailangan ko lang ay ang pirma mo." "Bakit?" Hirap na hirap siyang magsalita. Ang maluha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata, na babantang bumaksa anumang oras. Tumawa si Marco. Isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng pangungutya na tila lalong napabigat sa hangin sa loob ng kwarto. "Bakit?" Ulit niya sa tanong ni Ara, na parabang ito ang pinakakatawa-tawang bagay na narinig niya. "Talaga bang ganyan ka ka-inosente, Arabella? Akala mo ba papakasalan kita dahil sa pag-ibig?" Hindi nakasagot si Ara. Ang lalamunan niya ay parang piniga. "Huwag kang maalala," patuloy ni Marco, lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay may bigat na dumadagan sa puso ni Ara. "Hindi ko sasaktan ang pamilya mo. Hindi pa. Dahan-dahanin ko. Sisirain ko sila sa paraang hindi nila mamamalayan, katulad ng ginawa ng lolo mong si Don Joaquin sa pamilya ko." Biglang tumunog ang doorbell, pumutol sa mabigat na tensyon. Hindi man lang nagulat si Marco. Ngumisi lang siya na parang inaasahan na niya iyon. Iniwan niya si Ara na nakatayo, tulala, at naglakad papunta sa pinto. Binuksan niya ito, at isang babae ang nakatayo ron. Isang babaeng maganda, nakasuot ng isang hapit na pulang bestida, at may ngiti sa malabi na puno ang tagumpay. Si Katrina Sandoval. Ang kilalang socialite at, ayon sa mabalita,
ang babaeng laging nakikita sa tabi ni Marco de Villa. Hi, mahal, bati ni Katrina, ang boses ay malambing ngunit may bahid ng lason. Tumingin ito mula kay Marco patungo kay Ara, na nakatayo pa rin sa tabi ng kamaswat ang kanyang wedding gown. Tinaasan siya nito ng kilay. Am I interrupting something? Not at all, sagot ni Marco, at hinapit niya si Katrina sa baywang, ipinasok sa loob ng suite na para bang siya ang tunay na may-arian lugar. In fact, you're just in time. Humarap silang dalawa kay Ara. Si Marco, may ngisi ang demonyo sa kanyang ngalabi. Si Katrina, may ekspresyon ang isang renang nanalo sa isang laban. Para silang mamangangasong nakatingin sa kanilang sugatang biktima. Si Katrina ang dahilan kung bakit ako pumaya sa kasal na to, paamin ni Marco, walang pakundangan. She understands me. Alam niya ang lahat ng plano ko. Plano? Halos pabulong na sabi ni Ara. Ang mundo niya ay unti-unting gumuho. Paghihiganti, sabi ni Marco, at sa pagkakataong iyon, nawala ang ngisi sa mukha niya at napalitan ng purong galit. Isang utang na dugo ang kailangan kong singilin sa Cruz. Ang kasal na ito, isa lang itong gupalabas, Arabella. Isang paraan para makapasok ako sa pamilya niyo, sa kumpanya niyo. At mula sa loob, wawasakin ko ang lahat ng itinayo ng lolo mo. Tinuro niya si Ara mula ulo hanggang paa. At ikaw? Ikaw ang susi. Ang perpektong pine. Ang inosenteng apo ni Don Joaquin na magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ngayon, naintindihan mo na ba? Hindi na napigilan ni Ara ang kanyang maluha. Sunod-sunod itong pumata sa kanyang pisngi. Dumadaloy sa kanyang damit pangkasal na ngayon ay parang isang kaswatan sa libing. Wala na siyang masabi. Ang sakit ay sobrang tindi, parang isang punyal na paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang dibdib. Ang lahat ng pangarap niya para sa kasal na ito, kahit katiting na paasa, ay dinuro sa isang gabi lang. Oh, look, she's crying, sabi ni Katrina na may halong pakainip. Halika na, Marco. Let's leave her. May mas maganda pa tayong dapat gawin. Hinila ni Marco si Katrina papasok sa master bedroom, ang silid na dapat sana ay para sa kanilang dalawa ni Ara. Isinara nila ang pinto, pero hindi bago marinig ni Ara ang isang huling salita mula kay Marco. Pirmahan mo na dyan para matapos na. Naiwan si Ara na mag-isa sa malawak na sala and suite. Nakatayo, nakatulala, basang-basa ang muha sa luha. Ang kanyang wedding gown ay parang ang bigat-bigat na. Napapos siya sa gilid ng kama, katabi ng kontrata ng kanilang paghihiwalay. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakabibinging katahimikan, narinig niya ang isang tunog mula sa kabilang kwarto. Isang halahak. Ang halahak ni Marco at ni Katrina. Malakas, masaya, at walang pakialam. Isang tunog na paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso, sinisiguradong wala nang matitirang buo. Nawala na ang mga halahak mula sa kabilang kwarto. Napalitan ito ng isang nakabibinging katahimikan na tila mas malakas pa kaysa sa anumang ingay. Hindi alam ni Ara kung gaano siya katagal na nakaupo lang doon, sa gilid ng kama, habang ang mamahaling wedding gown ay parang pabigat ng pabigat sa bawat pahinga niya. Ang bawat hiblak ng tela ay isang paalala ng kahihiyan. Ang bawat pelas ay isang patak ng luha na hindi na niya kayang ilabas. Tapos na ang pagyak niya. Ang natira na lang ay isang malamig at matigas na bagay sa kanyang dibdib. Isang desisyon. Dahan-dahan siyang tumayo. Bawat galaw niya ay mabagal, maingat, na parabang isa siyang babasaging bagay na anumang oras ay maaring madurog. Hinubat niya ang damit pangkasal, hinayaang bumaksak ito sa sahig na parang isang puting bangkay. Mula sa kanyang maleta, kumuha siyang isang simpleng bestida at isinuot ito. Hindi niya kailangan ng marami. Kaunting damit lang. Ang wallet niya. At ang dignidad na pilit niyang pinupulot mula sa sahig. Huling tiningnan niya ang suite. Ang bulaklak na nagsisimula ng malanta. Ang pagkain na hindi nagalaw. At ang dalawang bagay sa ibabaw ng kama. Ang annulment papers at ang kanyang singsing pangkasal. Kinuha niya ang ballpen mula sa mesa. Ang kamay niya ay hindi nanginginig. Mariin niyang pinirmahan ang bawat pahina ng dokumento.
isang pirma ng paglaya. Pagkatapos, hinubad niya ang singsing, ang diamanteng kumikinang na parang nangungutya sa kanya, at ipinatong ito sa ibabaw ng mga papel. Iyan na. Tapos na. Hindi na siya lumingon pa sa pinto ng master bedroom. Wala nang dahilan. Tahimik niyang hinila ang kanyang maliit na maleta at lumabas ng suite. Isinasara ang pinto sa likuran niya nang walang ingay. Sa kanyang pagdaan sa lobby, binati siyang doorman. "Good morning po, Ma'am De Villa." Hindi siya sumagot. Napatuloy lang siya sa paglakad palabas. Palayo sa pangalang iyon, palayo sa buhay na iyon. Isang buwan ang lumipas. Ang marangyang penthouse suite ay napalitan ng isang mali at masikip na kwarto sa isang boarding house sa Quezon City. Dito, walang nakakakilala sa kanya bilang isang Cruz o isang De Villa. Isa lang siyang simpleng si Ara na nahahanap ng trabaho. Sa loob ng isang buwan, para siyang isang multo. Kumakain ka pa nagugutom. Natutulog ka pa inaantok. Pero ang isip niya ay laging blanko. Ang tanging nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya ay ang sakit na kumikirot sa kanyang puso tuwing maalala niya ang nangyari. Hanggang sa isang hapon, habang naglalakad pauwi, isang tawag ang kanyang natanggap. Isang numero na hindi pamilyar. "Hello?" Sagot niya. "Ma'am Ara? Kayo po ba to?" Boses ng isang matandang babae, basay at umiyak. Ang kasambahay nila sa mansyon. "Manang Lita. Bakit po? May problema ba?" Biglang kinabahan si Ara. Narinig niya ang isang malakas na pag-ibig sa kabilang linya. "Ma'am, si Don Joaquin po. Yung lolo niyo." Humigpit ang kapit ni Ara sa kanyang cellphone. "Anong nangyari kay lolo?" Inatake po sa puso kaninang gumaga. "Wala na po siya, Ma'am Ara. Wala na po si lolo." Nabitiwan ni Ara ang kanyang cellphone. Ang tunog ng pabagsak nito sa semento ay halos hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Napaupo siya sa gilid ng kalsada. Hindi alintana ang mataong napapatingin sa kanya. Si lolo. Ang sakit ay bumalik, 10 beses na mas matindi. Pero ngayon, may kasama na itong pagsisisi. Isang bigat na tila dumagan sa kanyang balikat at napahirap sa kanyang pahinga. "Ako ang may kasalanan. Dahil sa akin. Dahil sa kahihiyang idinulot ko, namatay si lolo." Ang maluhang akala niya ay naubos na ay muling bumuhos. Mas mapait, mas masakit. Ilang linggo pa ang lumipas. Ang pagluluksa ay naging manhid. Pero may kakaiba siyang nararamdaman. Isang pagkahilo sa umaga. Isang pagkasawa sa mga amoy na dati gusto niya. Isang takot ang nasimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang takot na pilit niyang iwinawaksi. Pero hindi na niya kayang mabingi-bingihan. Pumunta siya sa pinakamalapit na farmasi at bumili ng isang mali na kahon. Sa banyo ng kanyang boarding house, nangingini ang makamay niyang sinunod ang instructions. Pagkatapos, ipinatong niya ito sa lababo at naginte. Ang 2 minuto ay parang 2 taon. Dahan-dahan niyang dinampot ang pregnancy test at tiningnan ito. 2 guhit. 2 malinaw na kulay rosas na guhit. Napatakip siya ngang bibig. Hindi para pigilan ang isang siga, kundi para pigilan ang isang hikbingang gulat, takot, at isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Buntis siya. Buntis siya sa anak ng lalaking dumurok sa kanyang pagkatao. Isang alaala ng gabing iyon ang nag-iisang gabing ng kanilang kasal na hindi na niya kailanman mabubura. Napaupo siya sa sahig ng banyo, yakap ang sarili. Ang kanyang isip ay nakagulo. Ano ang gagawin niya? Paano niya ito bubuhayin mag-isa? Paano niya ito palalakihin sa isang mundong alam niyang puno ng sakit? Sasabihin ba niya kay Marco? Ang isiping iyon pa lang ay nadulot ng pait sa kanyang dila. Para ano pa? Para gamitin din nito ang sarili niyang anak laban sa kanya? Para kutyain siya? O mas malala? Para kunin ito sa kanya? Hindi. Hinding-hindi. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kamay sa kanyang tiyan. Ang balat niya ay malami, pero sa ilalim nito, naroon ang isang buhay. Isang maliit na pinti na walang kasalanan sa lahat ng nangyari.
Isang anak. Ang kanyang anak. Sa isang iglap, ang lahat ng takot at paalinlangan ay napalitan ng isang bagong damdamin. Isang damdamin na mas malakas pa sa galit, mas matindi pa sa sakit. Determinasyon. Ang pagmamahal ng isang ina. Tumayo siya at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Ara na umiyak sa isang penthouse suite. Hindi na siya ang babaeng nagluluksa sa pakawala ng kanyang lolo. Ang nasa harap niya ngayon ay isang ina. Ang kanyang mga mata, kahit may bakas pangalungkot, ay mayroon ng kislap ng katatagan. Mayroon ng dahilan para lumaban. Hindi na para sa sarili niya, kundi para sa maliit na buhay sa loob niya. Simula ngayon, bulong niya sa sarili niyang refleksyon, ang boses ay matatag at hindi nanginginig. Ang kamay niya ay nanatiling nakahawak sa kanyang tiyan, isang pangako, isang panunumpa. Tayong dalawa na lang. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Hindi niya alam kung paano niya ito gagawin. Ngunit sa sandaling iyon, sigurado siya sa isang bagay. Palalakihin niya ang kanyang anak ng mag-isa. Itatago niya ito mula sa anino ni Marco de Villa. Poprotektahan niya ito mula sa kalupitan ng mundong kanilang ginagalawan. Siya ang magiging ama. Nawala na ang mahalaha mula sa kabilang kwarto. Napalitan ito ang isang nakabibinging katahimikan na tila mas malakas pa kaysa sa anumang ingay. Hindi alam ni Ara kung gaano siya katagal na nakaupo lang doon. Sa gilid ng kama, habang ang mamahaling wedding gown ay parang pabigat ng pabigat sa bawat pahinga niya. Ang bawat hibla ng tela ay isang paalala ng kahihiyan. Ang bawat pelas ay isang patak ng luha na hindi na niya kayang ilabas. Tapos na ang pag-iyak niya. Ang natira na lang ay isang malamig at matigas na bagay sa kanyang dibdib. Isang desisyon. Dahan-dahan siyang tumayo. Bawat galaw niya ay mabagal, maingat, na parabang isa siyang babasaging bagay na anumang oras ay maaring madurog. Hinubat niya ang damit pangkasal, hinayaang bumaksa ito sa sahig na parang isang puting bangkay. Mula sa kanyang maleta, kumuha siya ang isang simpleng bestida at isinuot ito. Hindi niya kailangan ng marami. Kaunting damit lang. Ang wallet niya. At ang dignidad na pilit niyang pinupulot mula sa sahig. Huling tiningnan niya ang suite. Ang mabulala na nagsisimulan ng malanta. Ang mapakain na hindi nagalaw. At ang dalawang bagay sa ibabawang kama. Ang annulment papers at ang kanyang singsing pangkasal. Kinuha niya ang ballpen mula sa mesa. Ang kamay niya ay hindi nanginginig. Mariin niyang pinirmahan ang bawat pahinang dokumento. Isang pirma ng paglaya. Pagkatapos, hinubat niya ang singsing, ang diamanteng kumikinang na parang nangungutya sa kanya, at ipinatong ito sa ibabaw ng papel. Iyan na. Tapos na. Hindi na siya lumingon pa sa pinto ng master bedroom. Wala nang dahilan. Tahimik niyang hinila ang kanyang maliit na maleta at lumabas ng suite, isinasara ang pinto sa likuran niya ng walang ingay. Sa kanyang pagdaan sa lobby, binati siya ng doorman. "Good morning po, Ma'am De Villa." Hindi siya sumagot. Nakpatuloy lang siya sa paglakad palabas, palayo sa pangalang iyon, palayo sa buhay na iyon. Isang buwan ang lumipas. Ang marangyang penthouse suite ay napalitan ng isang maliit at masikip na kwarto sa isang boarding house sa Quezon City. Dito, walang nakakakilala sa kanya bilang isang Cruz o isang De Villa. Isa lang siyang simpleng si Ara na naghahanap ng trabaho. Sa loob ng isang buwan, para siyang isang multo. Kumakain ka pa nagugutom. Natutulog ka pa inaantok. Pero ang isip niya ay laging blanko. Ang tanging nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya ay ang sakit na kumikirot sa kanyang puso tuwing maalala niya ang nangyari. Hanggang sa isang hapon, habang naglalakad pauwi, isang tawa ang kanyang natanggap. Isang numero na hindi pamilya. "Hello?" Sagot niya. "Ma'am Ara? Kayo po ba to?" Boses ng isang matandang babae, basa at umiyak. Ang kasambahay nila sa mansyon. "Manang Lita? Bakit po? May problema ba?" Biglang kinabahan si Ara. Narinig niya ang isang malakas na pag-ibi sa kabilang linya. "Ma'am, si Don Joaquin po. Yung lolo niyo."
Humigpit ang kapit ni Ara sa kanyang cellphone. Anong nangyari kay Lolo? Inatake po sa puso kaninang umaga. Wala na po siya, Mamara. Wala na po si Lolo. Nabitiwan ni Ara ang kanyang cellphone. Ang tunog ng pagbaksa nito sa semento ay halos hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Napaupo siya sa gilid ng kalsada, hindi alintana ang nga taong napapatingin sa kanya. Si Lolo. Ang sakit ay bumalik. 10 beses na mas matindi. Pero ngayon, may kasama na itong pagsisisi. Isang bigat na tila dumagan sa kanyang balikat at nagpahirap sa kanyang pahinga. Ako ang may kasalanan. Dahil sa akin. Dahil sa kahihiyang idinulot ko, namatay si Lolo. Ang maluhang akala niya ay naubos na ay muling bumuhos, mas mapait, mas masakit. Ilang linggo pa ang lumipas. Ang pagluluksa ay naging manhid. Pero may kakaiba siyang nararamdaman. Isang pagkahilo sa umaga. Isang pagkasawa sa maamoy na dati gusto niya. Isang takot ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang takot na pilit niyang iwinawasi. Pero hindi na niya kayang makbingi-bingihan. Pumunta siya sa pinakamalapit na pharmacy at bumili ng isang maliit na kahon. Sa banyo ng kanyang boarding house, nangingini ang nga kamay niyang sinunod ang instructions. Pagkatapos, ipinatong niya ito sa lababo at naginte. Ang 2 minuto ay parang 2 taon. Dahan-dahan niyang dinampot ang pregnancy test at tiningnan ito. 2 guhit. 2 malinaw na kulay rosas na guhit. Napatakip siya. Nambibig. Hindi para pigilan ang isang siga, kundi para pigilan ang isang hikbi ng gulat. Takot. At isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Buntis siya. Buntis siya sa anak ng lalaking dumurok sa kanyang pagkatao. Isang buhay na alaala ng gabing iyon ang nag-iisang gabi ng kanilang kasal na hindi na niya kailanman mabubura. Napaupo siya sa malamig na sahig ng banyo, yakap-yakap ang sarili na para bang pinipigilan niya itong makawata-wata. Ang kanyang isip ay nakagulo. Ano ang gagawin niya? Paano niya ito bubuhayin mag-isa? Paano niya ito palalakihin sa isang mundong alam niyang puno ng sakit? Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Marco. Sasabihin ba niya kay Marco? Ang isiping iyon pa lang ay nadulot ng pait sa kanyang dila. Para ano pa? Para gamitin din nito ang sarili niyang anak laban sa kanya. Para kutyain siya at sabihing isa itong pagkakamali? O mas malala, para kunin ito sa kanya, para mayroon itong bagong alas laban sa kanyang pamilya? Hindi. Hinding-hindi. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kamay sa kanyang tiyan. Ang balat niya ay malamig dahil sa takot. Pero sa ilalim nito, naroon ang isang buhay. Isang maliit na pinti na walang kasalanan sa lahat ng nangyari. Isang nilalang na puro at walang muwang. Isang anak. Ang kanyang anak. Sa isang iglap, ang lahat ng takot at pag-alinlangan ay napalitan ng isang bagong damdamin. Isang damdamin na mas malakas pa sa galit, mas matindi pa sa sakit. Determinasyon. Ang pagmamahal ng isang ina. Tumayo siya at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang ara na umiyak sa isang penthouse suite. Hindi na siya ang babaeng nagluluksa sa pakawalan ng kanyang lolo. Ang nasa harap niya ngayon ay isang ina. Ang kanyang nga mata, kahit may bakas pangalungkot, ay mayroon ng kislap mang katatagan. Mayroon ng dahilan para lumaban. Hindi na para sa sarili niya, kundi para sa maliit na buhay sa loob niya. Simula ngayon bulong niya sa sarili niyang refleksyon, ang boses ay matatak at hindi nanginginig. Ang kamay niya ay nanatiling nakahawa sa kanyang tiyan. Isang pangako, isang panunumpa. Tayong 2 na lang. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Hindi niya alam kung paano niya ito gagawin. Ngunit sa sandaling iyon, sigurado siya sa isang bagay. Palalakihin niya ang kanyang anak ng mag-isa. Itatago niya ito mula sa anino ni Marco Davila. Poprotektahan niya ito mula sa kalupitan ng mundong kanilang ginagalawan. Siya ang magiging ama, at siya rin ang magiging ina. Siya ang magiging lahat para dito. Huminga siya ng malalim,
at sa pabuga ngang hangin, kasama nitong lumabas ang huling piraso nga hinaan sa kanyang puso. Ang nakaraan ay nakaraan. Ngayon, ang mahalaga na lang ay ang kinabukasan. Ang kinabukasan nilang dalawa. Makalipas ang 4 na taon. 4 na taon. Sa loob nga 4 na taon, si Marco de Villa ang hari. Mula sa kanyang trono sa pinakatuktok na palapag ng De Villa Corporation, pinanot niya ang unti-unting pagina ng imperyo nga Cruz. Bawat kumpanyang nawala sa kanila, bawat kontratang hindi nila nakuha, bawat pagbaksak ng kanilang stocks lahat ay musika sa kanyang pandini. Ang paghihiganti ay matamis. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang tamis ay tila nawawalan ng lasa. Napapalitan ng isang nakakabagot na rutina ng manumero at board meetings. Ang apoy ngalit na minsan ay naalap sa kanyang dibdib ay isa na lang baga, naghihintay na lang na maubos. Ngunit ngayon, ang sarili niyang kaharian ang nasa panganib. Hindi ko maintindihan ang mga numerong ito. Marco. Sigaw ang isang miyembro ng board, ibinabato ang isang folder sa mahabang mesa. Paano tayo naluging ganito kalaki sa isang quarter lang? Pinanatili ni Marco ang kanyang malamig na ekspresyon. Sa lublob niya, naapoy siya sa galit. Mga buwitra. Lahat sila. Nung nasa tuktok siya, para silang magatutang sumusunod sa bawat utos niya. Ngayong may counting problema, handa na siyang lapain. It's a temporary setback. Mariin niyang sagot. The market is volatile. We will recover. Recover? Marco, nalulunod na tayo. Sabing isa pa. Bago pa siya makasagot, isang kamay ang marahang dumapo sa kanyang balikat. Si Ricardo Sandoval. Ang kanyang tiyo Ricardo. Ang kanang kamay ng kanyang ama nun, at ang taunajing sandalan niya sa lahat ng ito. Huminahon kayo, sabi ni Ricardo sa board, ang boses ay kalmado at puno nga autoridad. Kilala ko ang batang ito. Pinalaki ko siya. Alam kong may plano siya. Bigyan natin siyang ang panahon. Tumingin si Marco kay Ricardo nang may pasasalamat. Siya na lang ang tanging kakampi niya sa silid na ito. Pagkatapos ng maingay na pulong, pumasok si Marco sa kanyang opisina at ibinato ang kanyang coat sa sofa. Kailangan niyang makausap si Katrina. Kailangan niya ng kahit anong pampakalma. Pero ang Katrina na dumating ay hindi ang malambing na babaeng inaasahan niya. Nakatayo ito sa gitna ng kanyang opisina, nakapamewang, ang mukha ay walang emosyon. Narinig ko ang nangyari sa meeting, sabi nito. Isang problema lang yun. Mayos ko to. Sagot ni Marco. Lumapit para yakapin ito. Pero umiwas si Katrina. Huwag mo kong hawakan, malamig niyang sabi. Natigilan si Marco. Anong problema mo? Ikaw, sagot ni Katrina, ang ngamatay puno ng pakasuklam. Ikaw ang problema ko, Marco. 4 na taon akong naghintay. 4 na taon akong natiis sa tabi mo habang nilalaro mo yung paghihiganti mo. Akala ko, pagkatapos mong sirain ang mga Cruz, ayusin mo na ang buhay natin. Pero anong ginawa mo? Sinira mo rin ang sarili mo. Katrina, hindi mo naintindihan. Ang hindi ko maintindihan. Putol nito. Hindi. Ngayon, naintindihan ko na ang lahat. All this time, I love the CEO of the Villa Corporation. I love the winner. The king. Humakbang ito palapit. At ibinulong sa kanya ang nasalitang dumuro sa natitirang lakas niya. I don't love a loser. Pagkasabi nun, tumalikod ito at naglakad palabas ng kanyang opisina, hindi na lumingon pa. Naiwan si Marco na nakatayo, tulala. Loser. Siya, isang talunan. Isang bagong galit ang pumalit sa kanyang pagkabigla. Isang galit na natula sa kanya na kumilos. Hindi. Hindi siya talunan. May nananabotahe sa kanya. At kailangan niyang malaman kung sino. Kinagabihan, nag-isa siyang napunta sa isa sa mabodega ng kumpanya. Dito nakatago ang mga lumang files. Habang naghahalungka sa mga maalikabok na kahon, may natapwan siyang mga dokumento. Makapekeng pirma. Mga transaksyon sa mga kumpanyang multo. Lahat ay may pirma ngang isang tao,
Ricardo Sandoval. Hindi. Hindi maari. Nakakamali lang siya ang basa. Bago pa niya maproseso ang lahat, isang nakakasilah na liwana ang sumabog mula sa kabilang dulo ng bodega. Isang malakas na dagundong ang yumani sa buong lugar. Ang huli niyang naramdaman ay ang nakakapasong init na yumakap sa kanyang katawan bago siya nilamon ng kadiliman. Ang unang nagising sa kanya ay ang amoy. Amoy ng antiseptik. Pagkatapos ay ang sakit. Isang matinding kirot sa kaliwang bahagi ng kanyang muha. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Lahat ay puti. Nasa ospital siya. Isang abogado ang pumasok sa kwarto. Hindi ito ang personal niyang abogado, kundi isang abogado ng kumpanya. Mr. De Villa, formal na ba tinito? Anong nangyari? Hirap niyang tanong, ang lalamunan ay tuyong-tuyo. Nakaroon pong sunog sa bodega. Mabuti na lang at may nakakita sa inyo. Ang kumpanya. Ang mapapeles na nakita ko. Umiling ang abogado. Wala na po kayong kumpanya, Mr. De Villa. Kumunot ang no ni Marco. Anong ibig mong sabihin? Habang tumatos po kayo, ginamit ni Mr. Ricardo Sandoval ang special power of attorney na pinirmahan niyo sa kanya ilang taon na ang nakalipas. Inilipat niya ang lahat ng assets at shares ng De Villa Corporation sa ilalim ng pangalan niya. Legal po ang lahat. Sir. Ang mundo ni Marco ay tumihil sa pag-ikot. Si Tio Ricardo. Ang taong pinagkatiwalaan niya. Ang taong tinuring niyang pangalawang ama. Ang taong na plano ngahat. Ang suno. Ang pagbaksa niya. Nawala ang sakit sa kanyang muha. Napalitan ito ng isang malami na kawalan. Ang lahat ng pinahirapan niya. Ang lahat ng galit at paghihiganti. Para lang mapunta sa kamay ng iba. Siya ang naging instrumento. Siya ang naging pain. Siya pala talaga ang talunan. Pakalabas niya ng ospital, isang linggo ang makalipas. Ang una niyang pinuntahan ay ang gusalingang De Villa Corporation. Nakatayo siya sa kabilang kalsada, isang anino ngang dati niyang sarili. Ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha ay nababalot ng makapal na peklat, isang permanenteng marka ng kanyang katangahan. Tumingala siya sa gusaling minsan ay pag-ari niya. Ang pangalan niya ay wala na sa itaas. Napalitan na ito ng Sandoval Holdings. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang tunog niyon ay basa at puno ang kabaliwan. Sa gitna ng kanyang patawa, isang taksi ang huminto sa tapat ng gusali, sa kabilang panig ng kali, malapit sa entrance papuntang airport. Bumukas ang pinto. Isang babae ang bumaba. Kasunod nito ang dalawang maliliit na bata. Tumigil sa patawa si Marco. Nanli ang kanyang nga mata, sinusubukang aninagin ang pamilya na postura. Ang pamilya na galang guho. Ang babae ay lumingon sa direksyon niya, at kahit malayo, kahit ang mukha nito'y bahagyang natatapan ng salamin, nakilala niya ito. Ang babaeng 4 na taon na niyang sinubukang kalimutan. Ang puso ni Marco ay biglang kumabo na parang isang martilyo. Isang pangalan ang halos pabulong na lumabas sa kanyang mga labi. Ara? 4 na taon. Sa loob ng 4 na taon, itinayo ni Arabella Cruz ang kanyang sariling mundo. Isang mundong malayo sa anino nga Cruz at ng nga De Villa. Ang maliit na boarding house ay napalitan ng isang simpleng apartment. Ang kanyang maliit na online bake shop, na nagsimula sa isang lumang oven at ilang recipe mula sa kanyang lola, ay isa na ngayong kilalang negosyo na nagde-deliver sa buong Metro Manila. Ang pangalang Ara Sweets ay naging simbolong pag-asa at kasipagan. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, ang maliit na pinti sa kanyang sinapupunan noon ay 2 na ngayon. Sina Miguel at Micaela. Ang kanyang kambal. Ang kanyang lakas. Ang kanyang lahat. Ang bawat umaga niya ay nagsisimula sa kanilang ngahalaha. Ang bawat gabi niya ay natatapos sa kanilang ngayakap. Sila ang napunan sa bawat basa na piraso ng kanyang puso. Mommy, are we going to see the fishes na po? Tanong ni Micaela. Habang hinihila ang laylayan ng damit ni Ara. Yes, baby. But we need to go to the airport first, sagot ni Ara, habang isinasara ang huling maleta. With Tito Leo? Tanong naman ni Miguel,
ang kanyang munting kopya ni. Hindi. Hindi niya itutuloy ang isiping iyon. Yes, with Tito Leo. Nakanjiting sagot ni Ara. Si Dr. Leo Reyes. Ang pediatrician ng kambal at ang naging matalik niyang kaibigan. Si Leo ang nandunong nga panahong hirap na hirap siya. Siya ang kasama niya sa ospital, ang katuwang niya sa magabing walang tulog. Isa siyang anghel na ipinadala sa kanyang langit. Ngayon, para sa karawan ng kambal, regalo niya sama ito ang isang bakasyon sa Palawan. Isang linggo ng buhangin, dagat, at masasayang alaala. Ang Ninoy Aquino International Airport ay abalagayan ng dati. Ang ingay nga anunsyo, ang nga taong nakmamadaling humilang ang kanilang nga bagahe, ang nga iyakan at tawanan ng muling pakikita at pamamalam. Hawa ni Ara ang kamay ng kanyang kambal habang si Leo naman ang natutula ng kanilang kat. Check-in muna tayo, Ara. Dito lang kayo, sabi ni Leo bago pumila sa counter. Okay. Mommy will just buy some water. Dito lang kayo. Ha? Don't run. Bili ni Ara sa kambal. Habang bumibili ng tubig, bigla siyang nakarinig ang isang maliit na siga. Ouch! Mabilis siyang lumingon. Nakita niya si Miguel na napaupo sa sahi. May nabunggo itong isang lalaki na nakatalikod. Isang lalaking nakasuot ng kupas na jacket at may daladalang luma at gasgas na backpack. Miguel. Mabilis na lumapit si Ara at tinulungan tumayo ang anak. Anak, are you okay? Sabi ni Mommy. Wek kang tatakbo. Diba? Sorry, Mommy. Umarap si Ara sa lalaki para uminji ni kapaumanjin. Sir, I'm so sorry po sa anak ko. Pasensya na po talaga. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. At sa sandaling iyon, ang buong paligid ni Ara ay nawalan ng tuno. Ang pamilya na hubog ng panga. Ang pamilya na tindi. Ngunit ang mukha. Ang kaliwang bahagi nga mukha nito ay sinira nga ang isang malaki at nakakatakot na peklat. Mula sa ano hanggang sa gilid ng labi, na tila nakpapabago sa buong anyo nito. Pero kahit sa kabila ng peklat, kilala niya ang matang iyon. Mga matang minsan niyang sinubukang basahin sa altar. Mga matang huli niya nakita na puno ng pakasuklam. Marco. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang hangin, halos hindi marinig. Ngunit narinig niya ito. Ang mata ni Marco ay nalaki sa pakakita sa kanya. Gulat. Pakalito. Pagkatapos, ang mata nito ay dahan-dahang bumaba mula sa kanyang mukha. Patungo sa dalawang bata na nakatayo sa tabi niya. Tiningnan ni Marco si Miguel. Pagkatapos ay si Micaela. Pabalik-balik ang tingin niya sa dalawa, na parabang sinusubukang intindihin ang isang imposibleng puzzle. Nakita ni Ara ang pagbabago sa kanyang mga mata mula sa pagkalito, patungo sa isang dahan-dahang realisasyon, at sa huli. Sa isang matinding pagkabigla na yumani sa buong pagkataon nito, walang tanong na kailangan. Ang katotohanan ay nakatata sa mga mukha ng kambal. Mommy, who is he? Tanong ni Micaela, na bahagyang nagtatago sa likod ni Ara. Ang tanong ng kanyang anak ang nakpabalik kay Ara sa realidad. Ang takot ay biglang gumapang sa kanyang dibdib. Kailangan nilang umalis. Dito. Ngayon din. Halika na, maanak, sabi niya. At hinawakan ng mahigpit ang kamay ng kambal, sinusubukang hilahin sila palayo. Ngunit humarang si Marco sa kanyang dinaraanan. Ara. Ang boses ni Marco ay basag. Nangingini. Pakiusap. Umalis ka sa daan namin. Mariin ngunit pabulong na sabi ni Ara, ayaw niyang gumawa ng eksena. Sila ba? Hindi na natuloy ni Marco ang tanong. Ang sagot ay nasa harap na niya. Naramdaman ni Ara ang painit ng kanyang mata. Wala kang pakialam. Sinubukan niyang muling umalis, pero hinawakan ni Marco ang kanyang braso. Mahigpit. Desperado. Ara, pakiusap. Ulit niya, at ngayon, may mga luha nang namumuo sa mga mata nito. Mga luhang hindi inakala ni Ara na makikita niya kailanman. Huwag mong ituloy ang annulment. At sa harap ng daan-daang tao sa loop ng Aya, sa gitna ng abalang sahig ng departure area, dahan-dahang lumuhod si Marco Davila sa kanyang harapan. Ang dating hari,
Ngayon ay nakaluhot na parang isang pulubi, nagmamakaawa. Napatigil ang mundo ni Ara. Hindi niya alam ang gagawin. Ang lahat ng tao sa paligid ay napatingin sa kanila. Nagbubulungan. Isang kamay ang marahang dumapo sa kanyang balikat. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ni Leo. Ang boses ay puno ngang paalala habang nakatingin sa lalaking nakaluhot sa sahi. Sino po siya? Nakatayo si Ara sa pagitan ng dalawang lalaki. Ang isa ay ang kanyang madilim na nakaraan. Ang isa ay ang kanyang payapang kasalukuyan. At sa kanyang harapan, ang isang tanong na hindi niya alam kung paano sasagutin. Kinansela ang flight. Ang maleta na puno ng damit panlangoy at mga pangarap para sa isang masayang bakasyon ay muling ibinaba mula sa taxi. Ang Palawan ay naging isang malayong panaginip. Ang katotohanan ay ang apat na sulok ngang kanyang maliit na apartment, na ngayon ay biglang parang sumikip. Hindi alam ni Ara kung bakit siya pumayag. Siguro dahil sa mga mata ng kanyang nga anak. Ang patataka. Ang kuryosidad. Nang makita nila si Marco na nakaluhot, narinig niya ang bulong ni Miguel kay Micaela, "Is he our papa?" Ang tanong na iyon, isang simpleng tanong mula sa isang batang walang muwang, ang tumusok sa puso niya na parang isang kutsilyo. Paano niya ipakakait sa kanila ang isang ama? Kahit na ang amang iyon ay ang lalaking sumira sa kanya. Kaya heto sila ngayon, sabay-sabay na kumakain ngang hapunan sa kanyang maliit na lamesa. Ang katahimikan ay halos pwedeng hiwain. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ngang gakubiertos na tumatama sa plato at ang masayang boses ng kambal. "Mommy, can I have more rice po?" Tanong ni Micaela. "Of course, baby." Tumayo si Ara para kumuha ng kanin. Bawat galaw niya ay kontrolado para hindi maipakita ang tensyon na nararamdaman niya. Sa kabilang dulong na mesa, nakayuko si Marco. Halos hindi ginagalaw ang kanyang pakain. Tiningnan niya ito. Ang kupas na jacket, ang pagod sa kanyang nga mata. Ang paklat na isang malupit na paalala ng isang buhay na hindi niya alam. Ang hari ng De Villa Corporation ay wala na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang estrangherong may pamilya na mukha. "Tito, why do you have an ouchie on your face?" Biglang tanong ni Miguel. Nakaturo ang maliit na daliri sa paklat ni Marco. Natahimik ang lahat. Napatigil si Ara sa pagsubo. Nakita niya ang pagkatigilan ni Marco. Yumuko ito, hindi makatingin sa mga bata. "It's from an accident, champion." Mahinang sagot ni Marco. Ang boses ay pause. "I made a big mistake." Isang pagkakamali. Hindi paghihiganti. Hindi galit. Isang pagkakamali. May kung anong kumirot sa puso ni Ara. Isang emosyon na hindi niya gustong maramdaman. AWA. Bawat tunog sa loob ng apartment ni Ara ay parang isang dagundong sa kanyang tainga. Ang bawat pahinga niya ay parang isang kasalanan. Nakaupo siya sa hapagkainan nila, sa tahanang itinayo nito nang wala siya, kasama ang mga anak na hindi niya alam na nabubuhay. Ang sakit. Ang sakit ay hindi na sa kanyang mukha. Nasa loob na. Kumakain sa bawat piraso ng kanyang pagkatao. Nang tanungin siya ni Miguel tungkol sa kanyang paklat, gusto niyang sabihin ang totoo. "Ito ang marka ng katangahan ko, anak. Ito ang resulta ng galit na bumulak sa akin." Pero paano mo sasabihin iyon sa isang bata? Kaya sinabi na lang niya ang pinakamalapit sa katotohanan. "I made a big mistake." Pagkatapos ng hapunan, habang naglilikpit si Ara, nilapitan niya ang kambal na naglalaro sa sala. Naupo siya sa sahi. Ilang pulgada ang layo sa kanila. Takot na baka matakot sila sa kanya. Kinuha niya ang isang storybook mula sa mesa. "Gusto niyo? Basahan ko kayong kwento." Nakatingginan ang kambal, tapos ay dahan-dahang lumapit. Iyon na ang pinakamasayang sandali sa buhay niya sa loob ng 4 na taon. Binuksan niya ang libro. "Once upon a time, in a faraway kingdom." Nagsimula siyang magbasa. Ang boses niya ay nanginginig sa simula, pero habang nakikita niya ang ngamatang nakatitik sa kanya, ngamatang puno ng pakamangha, unti-unti siyang kumalma. Sa ilang minutong iyon, hindi siya si Marco De Villa, ang bigong CEO.
Isa lang siyang ama na nagbabasa ng kwento para sa kanyang nga anak. Nang matapos ang kwento, nakita niyang nakasandal na sa balikat niya si Micaela. Tulo na. Si Miguel naman ay halos pikit na rin ang mata. Dahan-dahan niyang binuhat si Micaela. Nagulat siya sa gaan nito. Isang buhay na dapat sana'y inalagaan niya mula pa sa simula. Mula sa pintuan ng kusina, nakita niyang nakatayo si Ara, pinapano sila. Walang emosyon ang mukha nito, pero ang mamata nito ay hindi niya mabasa. Puno ngang sakit? Pagsisisi? O galit? Marahil. Lahat ng iyon. Nang mahatid niya ang bata sa kanilang kwarto, bumalik siya sa sala. Hinarangan siya ni Dr. Leo Reyes, na kararating lang. Nakatayo ito sa kanyang harapan, mas matangkat ng ilang pulgada. Ang nga mata nito ay seryoso at walang bahid ng takot. Mr. De Villa, sabi ni Leo, ang boses ay kalmado pero may bigat. Dr. Reyes. Hindi ko alam kung ano ang nakaraan ninyo ni Ara, at wala akong bala alamin, diretsong sabi ni Leo. Pero isa lang ang sasabihin ko sa iyo. Humakbang gito palapit. Sa loob ng 4 na taon, nakita ko siyang umiyak. Nakita ko siyang mag-isa. Nakita ko siyang maghirap para itaguyod ang magabatang yan. Binuo niya ang sarili niya mula sa pagkakabasa. Tinitigan siya ni Leo ng diretso sa mata. Huwag mo na siyang saktan ulit. Dahil sa oras na gawin mo yan, ako na ang makakalaban mo. Hindi nakasagot si Marco. Dahil alam niyang tama si Leo. Ang bawat salita nito ay isang sampal ng katotohanan. Hindi siya makatulog. Ang masalita ni Leo ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Paano niya may papangakong hindi na niya sasaktan si Ara, kung ang presensya pa lang niya ay isa ng malaking sakit para dito? Tumayo siya mula sa sofa na nagsisilbing kama niya at kinuha ang kanyang luma at gasgas na backpack. Ito na lang ang natira sa kanya. Dito nakasiksik ang ilang damit niya at ang isang maliit na kahon. Ang kahon na maalala ng kanyang ama. Binuksan niya ito. Sa loob ay may malumang litrato, isang Rolex na hindi na gumagana, at isang maliit, itim na notebook. Ang diary ng kanyang ama. Binuklat niya ito. Karamihan sa mga nakasulat ay tungkol sa negosyo. Ngunit isang entry ang kumuha ng kanyang atensyon. The 12th of October. Ricardo seems too eager to partner with the Tan Group. I have a bad feeling about this. He is a good friend, but his ambition sometimes worries me. He sees Joaquin Cruz not as a rival, but as an enemy. Ricardo. Tio Ricardo. Ang gabi ng suno ay bumalik sa kanyang alaala. Ang mapeking dokumento. Nakpatuloy siya sa paghahalongkat sa kahon. Sa ilalim ng lahat, may isang sobra. Sa loob nito, isang litrato. Nangini ang kamay niya nang makita ito. Ang kanyang ama. At si Don Joaquin Cruz. Makatabi. Nakangiti. Nakakamay na parang matalik na magkaibigan. Sa likod nila, isang construction site na may sign na Future Site of Adavila. Cruz Partnership Project. Nanginginit niyang binaliktad ang litrato. May sulat kamay sa likod. Ang sulat ng kanyang ama. Para sa kinabukasan ng maanak natin. J.C. Joaquin Cruz. Ang buong mundo ni Marco ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang pundasyon ng kanyang buhay, ang galit na nakpatakbo sa kanya sa loob ng maraming taon, lahat ay nakatayo sa isang kasinungalingan. Hindi sila makawe. Magkaibigan sila. Magpartner sila. Ang lahat ng sinabi ni Tio Ricardo. Ang lahat ng kwento ng pagtataksil. Isang kasinungalingan. Lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Mag-umaga na. Ang dilim sa labas ay unti-unti nang nagiging abo. Pero para kay Marco, ang mundo niya ay mas madilim pa kaysa hating gabi. Hawak niya ang litrato. Ang ngiti ng kanyang ama. Ang ngiti ni Don Joaquin. Ang masalita sa likod. Isang kasinungalingan. Ang buong buhay niya ay itinayo sa isang kasinungalingan. Hindi siya makahinga. Ang galit na nag-alap sa kanya sa loob ng maraming taon ay napalitan ng isang malaking, malamig na butas sa kanyang dibdib. Isang kawalan.
Kailangan niyang makausap si Ara. Kailangan nitong malaman. Kailangan nitong maintindihan. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa sofa. Ang bawat galaw ay mabigat. Kumatok siya ng marahan sa pinto ng kwarto ni Ara. Bumukas ito. Nakita niya ang gulat sa mata ni Ara. Nahalatang kagigising lang. Anong problema? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aantok at pag-ingat. Walang salitang lumabas sa bibig ni Marco. Nanginginig niyang iniabot ang litrato. Nagising si Ara sa isang mahinang katok. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Marco. Ang anyo nito ay mas masahol pa kaysa noong una niya itong nakita sa airport. Ang mata nito ay namumula, ang mukha ay parang isang maskara ng pagdurusa. Walang imik nitong iniabot sa kanya ang isang lumang litrato. Kinunutan niya ito eneheno. Anong pakulo na naman ito? Kinuha niya ang litrato. At natigilan siya. Si Lolo Joaquin niya. At ang ama ni Marco. Makatabi. Masayang nangingitian. Isang imahe na hindi niya kailanman inakalang posible. Binaliktad niya ang litrato. Ang sulat kamay ng kanyang lolo. Para sa kinabukasan ng maanak natin. G.C. Ang sulat kamay ng kanyang lolo. Ang pamilya na kurbada ng letrang J. Biglang parang umikot ang kanyang paligid. Ang kwento ni Marco tungkol sa paghihiganti. Ang galit nito. Ang sakit na idinulot nito sa kanya, sa pamilya niya, sa alala ng kanyang lolo. Lahat iyon ay nakasalalay sa isang kasinungalingan. Tumingin siya mula sa litrato patungo sa mukha ni Marco. Ang galit na dati niyang nararamdaman para dito ay biglang naglaho. Ang nakikita niya ngayon ay hindi ang aroganteng CEO na sumira sa kanya. Ang nakikita niya ay isang lalaking nawawala. Isang taong katulad niya, ay biktima rin pala. Si Ati Romero, halos pabulong niyang sabi. Ang dating abogado ni Lolo. Siya lang ang nakakaalam ng lahat. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi para kay Marco. Kundi para sa kanyang lolo. Para sa katotohanan. Kailangan natin siyang puntahan. Ang opisina ni Ati Romero ay lumana, amoy libro at papel. Ang abogado mismo ay matanda na, ang buho ay puti na at ang mata ay pagod, puno nga sa katong iningatan sa loob ng maraming taon. Nang makita siya ni Ati Romero na kasama ni Ara, baka sa mukha nito ang gulat at pag-aalinlangan. Ati Romero, pakiusap po, nagsimula si Ara. Kailangan po naming malaman ang totoo. Inilata ni Ara ang litrato sa mesa. Tinitigan ito ang matandang abogado, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Matagal kong iningatan ang sikretong ito, Hija, bilang respeto sa lolo mo, nagsimula si Ati Romero, ang tingin ay nakatuon kay Marco. Ang pamilya niyo ay hindi makawe. Sa katunayan, ang ama mo at si Don Joaquin ay matalik na magkaibigan. Ang proyektong yan, turo niya sa litrato, ay ang dapat sanang magbubuklot sa dalawang pamilya. Pero anong nangyari? Tanong ni Marco, ang boses ay nanginginig. Richardo Sandoval, sagot ng abogado. Masyadong ambisyoso. Masyadong inggit. Siya ang unti-unting nagtanim ng lason sa isip ng ama mo. Siya ang nagtula dito sa mga masasamang bisyo at maling desisyon sa negosyo. Nang bumaksa ang kumpanya niyo at nawala ang mga magulang mo, sinubukan ni Don Joaquin na iligtas ang natitirang ari-arian para sa iyo. Pero hinarang din siya ni Ricardo. Napahawa si Marco sa kanyang dibdib. Parang hindi siya makahinga. At may isa pa, patuloy ni Ati Romero, ang tingin ay mas mabigat ngayon. Ang paaral mo sa pinakamagandang unibersidad. Ang allowance mo. Lahat ng iyon ay galing sa isang anonymous benefactor. Ang benefactor na iyon, Marco, ay si Don Joaquin Cruz. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat para kay Marco. Ang lalaking pinaniwalaan niyang sumira sa kanyang pamilya ay ang siya palang lihim na kumalinga sa kanya. Ang lalaking pinakatiwalaan niya, ang kanyang tiyo Richardo, ay ang siya palang demonyong sumira sa kanilang lahat. Paglabas nilang opisina ni Ati Romero, pareho silang tulala.
Ang bigat ng katotohanan ay parang isang pada na bumaksa sa kanilang dalawa. Ngunit bago pa sila makahabang palayo, isang pamilya na boses ang pumuto sa katahimikan. Marco, anong ginagawa mo dito? Kasama siya. Si Katrina. Nakatayo ito sa di kalayuan, ang mukha ay puno ang gulat na mabilis na palitan ang galit. Lumapit ito, ang bawat hakbang ay matuno. Hindi mo ba nakikita, Marco? Niloloko ka lang niya ulit. Ginagamit niya ang kahinaan mo ngayon. Sigaw nito. Ang daliri ay nakaturo kay Ara. Akmang hahawakan ni Katrina si Marco, ngunit sa isang iglap. Humabang si Marco at iniharang ang sarili sa pagitan nila ni Ara. Tumigil ka, Katrina. Mariin at malamig na sabi ni Marco. Isang lamig na hindi pa naririnig ni Ara dati. Wala kang alam sa mga nangyayari. Natigilan si Katrina. Pati si Ara ay nagulat. Ito ang unang beses na may gumawa nito para sa kanya. Ang unang beses na may pumrotekta sa kanya. Umalis ka na, sabi ni Marco kay Katrina, hindi inaalis ang tingin dito. Naiwang nanginginig sa galit si Katrina habang mabilis silang umalis ni Marco. Kailangan nating harapin si Richardo, sabi ni Marco habang naglalakad sila. Ang boses ay punong ang isang bagong determinasyon. Marco, delikado. Mas delikado kung hahayaan natin siya. Ara, utang ko to sa ama ko. At, utang ko to sa lolo mo. Ang Sandoval Holdings ay ang dating De Villa Corporation. Pagpasok nila sa lobby, ang nga empleyado ay napatingin, nagbubulungan. Ang dating hari ay nagbalik, pero ngayon, isa na siyang rebelde. Hindi nila pinansin ang sekretarya. Dire-diretso silang pumasok sa opisina sa pinakatukto ang dating opisina ni Marco. Nandun si Richardo Sandoval, nakaupo sa likod ng malaking mesa na parang isang hari sa kanyang trono. Hindi ito nagulat. Tila inaasahan na niya sila. Marco. Arabella. What a surprise, sabi nito na maingisi. Nilapitan siya ni Marco at malakas na ibinato ang litrato sa ibabaw ng mesa. Bakit? Tumawa si Ricardo. Isang malakas at nakakansultong tawa. Bakit? Ulit nito. Dahil pagod na akong maging pangalawa. Pagod na akong nasa anino ngang ama mo at ng lolo mo. Sila ang laging bida. Ang laging magaling. Ako. Ako lang ang matali na kaibigan. Ang tapat na alalay. Tumayo ito at lumakat paikot sa mesa, ang nga matay nagalap sa tagumpay. Kaya gumawa akong plano. Isang perpektong plano. Una, sinira ko ang pagkakaibigan nila. Pagkatapos, sinira ko ang ama mo. At ang pinakamagandang bahagi. Tumingin ito kay Marco na may ngiting demonyo. Ginamit ko ang sarili niyang anak para sirain naman ang kaibigan niya. Napasinghap si Ara. Ang kasamaan ni Richardo ay walang hanggan. Ikaw ang pinakamagaling kong instrumento, Marco, patuloy ni Ricardo, dinuduro si Marco, ang bulak mong galit ang naging sandata ko. Tumingin ito kay Ara. At ikaw, Ara. At ikaw, Ara, sabi ni Ricardo, ang mamatay na niningning sa kasamaan, ang collateral damage lang. Sa likod ni Ricardo, sa isang malaking screen sa dingding, kitang-kita ni Ara ang kanyang nga anak. Si Miguel at Micaela. Masaya silang naghahabulan sa isang parke, walang kamalay-malay sa panganib. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Ang hangin ay nawala sa magabaga ni Ara. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibo. Ang mundo niya ay naging isang maliit na video feed sa screen. Isang maling galaw, pagbabanta ni Ricardo, at hindi niyo na sila makikita. Isang primordial na takot ang gumapang sa buong pagkataon ni Ara. Gusto niyang sumiga, magwala, sugurin si Richardo. Ngunit sa tabi niya, nakita niya si Marco. Nakakuyom ang mga kamao nito. Ang mga panga ay nangangalit, handang pumatay. Pero hindi ito gumagalaw. Nakatingin ito sa kanya. Naghihintay. Nagtitiwala. At sa sandaling iyon, ang takot ni Ara ay napalitan. Isang bagong lakas, na mas mainit pa sa galit at mas matibay pa sa takot, ang bumuhos sa kanyang nga ugat.
Ang lakas ng isang ina. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang maging kalmado. Para sa kanyang nga anak. Ano ang gusto mo, Ricardo? Tanong ni Ara, ang boses ay hindi nangingini. Nagulat siya sa sarili niyang katatagan. Ngumisi si Ricardo. Mabuti nakakaintindihan tayo. Simple lang. Ang lahat ng shares ng pamilya Cruz na natitira pa, ililipat mo sa pangalan ko. At ikaw, Marco, pipirma kang isang kasulatan na hindi mo na ako hahabulin sa kahit anong kaso. Pagkatapos nun, malaya na kayo. Paano namin malalaman na hindi mo sasaktan ang mga anak namin? Tanong ni Ara. Tumawa si Ricardo. Wala kayong papipilian kundi ang maktiwala sa akin. Samantalang nagsasalita si Ricardo, nakita ni Ara sa gilid ng kanyang mata ang ginagawa ni Marco. Dahan-dahan, halos hindi gumagala. Kinukuha nito ang cellphone sa bulsa. Itinatago ito sa likod niya. Kailangan ni Ara ng oras. Sandali, sabi ni Ara, humakbang palapit kay Ricardo. Ang shares ng pamilya. Hindi ko alam kung nasaan ang mga dokumento. Huwag mo kong lokohin. Hindi kita niloloko. Giit ni Ara. Pero may alam ako. Mga sikrito ng kumpanya. Mga bank accounts sa ibang bansa na si Lolo lang ang nakakaalam. Mas malaki pa sa shares na hinihingi mo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat, pero pakawalan mo na ang mga anak ko. Natigilan si Ricardo. Ang kasakiman ay kumislap sa kanyang nga mata. Totoo ba yan? Bakit ako magsisinungaling sa ganitong sitwasyon? Habang nakatuon ang buong atensyon ni Ricardo sa kanya, nakita ni Ara na tapos nang mag-text si Marco. Ngayon, kailangan na lang nilang maghintay. At magdasal, bigla. Isang tunog ang narinig nila mula sa labas. Mahina sa simula, pero papalakas ng papalakas. Ang tunog nga sirena ng pulis. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Tumingin siya mula kay Ara patungo kay Marco. Ang mukha ay puno ng pagtataksil. Anong ginawa niyo? Sa isang iglap, bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok ang nga pulis, kasama si Leo. Ang mukha ay puno ng pag-alala. Itigil mo yan, Ricardo. Paligid ka na. Sigaw ngepa ng pulisya. Parang isang balih na tumakbo si Ricardo pabalik sa kanyang mesa, dinampot ang telepono. Sasaktan ko sila. Sasaktan ko ang MG Abata. Ngunit bago pa niya ito magawa, tumuno ang telepono ni Ara. Si Leo. Ara. Okay na. Kasama ko na sila. Ligtas na ang kambal. Gumuho ang lahat ng lakas ni Ricardo. Napaluhod ito sa sahi habang papalapit ang mapulis para posasan siya. Ang dating makapangyarihang hari ng kasinungalingan ay isa na lang talo ng kriminal. Napaluhod din si Ara, ang nga binti ay hindi na kayang suportahan ang kanyang katawan. Ang luha ng kasanet ay bumuhos mula sa kanyang nga mata. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Marco. Nakaluhod sa tabi niya. Walang naksalita. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanilang pinaksamang katahimikan ay isang panalangin ng pasasalamat. Ligtas ang kanilang mga anak. Ilang linggo ang lumipas. Ang ingay nga siyudad ay napalitan ng ugong nga alon. Ang malamig na sahi ng opisina ni Ricardo ay napalitan ng malambot at mainit na buhangin ng isang beach sa Batangas. Nakaupo si Ara sa isang banik, pinapanood ang kanyang nga anak. Si Miguel at Micaela ay masayang natatampisaw sa gilid ng dagat, nahahabulan sa mga alon. Ang kanilang mahalaha ay ang pinakamagandang musika sa mundo. Umupo si Marco sa tabi niya, may distansya sa pagitan nila. Matagal silang hindi nasalita. Parehong nakatingin sa kambal. Ara, nagsimula si Marco, ang boses ay mahina, halos mahiyaing. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Walang anumang salita ang makakapabura sa sakit na idinulot ko sa iyo. Sa pamilya mo. Tumingin ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang tunay na laman ng kanyang kaluluwa. Puno ng pagsisisi. Puno ng sakit. Nagsisisi ako. Ara, patuloy niya. Hindi dahil nawala sa akin ang lahat, kundi dahil sinira ko ang lahat. Sinira ko ang alaala ng ama ko, ang kabutihan ng lolo mo, at
sinira ko ang pagkakataon nating maging isang pamilya. Naintindihan ko kung hindi mo ako mapapatawad. Siguro, habang buhay kong pagbabayaran ang nakasalanan ko. Pinakinggan ni Ara ang bawat salita. Ang bawat salita ay totoo. Walang pakukunwari. Tumingin siya sa mga anak niya. Ang mga anak nila. Ang buhay na bungang isang gabing punong galit. Ngunit ngayon ay simbolong isang posibleng kinabukasan. Tama ka. Marco, mahinang sagot ni Ara, at lumingon ito sa kanya. Hindi kayang burahin ng kahit anong salita ang nakaraan. Ang sakit. Mananatili itong bahaging kung sino ako. Nakita niya ang pagbasa ng balikat ni Marco, ang patanggap sa kanyang hato. Pero, patuloy ni Ara. Siguro, hindi natin kailangang burahin ang nakaraan. Tumingin siya sa dagat, kung saan ang papalubo na araw ay napipinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Siguro, pwede tayong magsulat ng bagong kabanata. Nang makasama, tumingin si Marco sa kanya, ang nga matay puno ang hindi makapaniwalang pag-asa. Hindi na ito nagsalita. Sa halip, yumuko ito at may dinampot sa buhangin. Inabot nito sa kanya. Isang maliit, puting sa asyal. Simple lang. Walang halaga. Pero perpekto ang hugis. Kinuha ito ni Ara. Ang init na kamay ni Marco ay naiwan sa ibabaw na kabiba. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakahabang panahon, ngumiti si Ara kay Marco. Isang totoong ngiti. Isang ngiting umabot sa kanyang nga mata. Tumayo sila. Tinawa nila ang kanilang nga anak. Miguel. Micaela. Halika na. Uwi na tayo. Nasimula silang maglakad sa dalampasigan, palayo sa papalubo na araw. Si Marco sa isang tabi, si Ara sa kabila. Sa gitna nila, ang kambal, masayang nakukuwento tungkol sa kanilang araw. Ang makamay nila ni Marco ay makalapit lang habang sila'y naglalakad. Hindi nakakadikit. Pero sapat na ang lapit para maramdaman ang init. Marami pang sugat ang kailangang gamutin. Marami pang tiwala ang kailangang buuin. Ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lang. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, makasama na nilang haharapin ang pagsikat ng bagong umaga. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Marco. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa pait ng unang gabi, hanggang sa paasang dala ng isang bagong umaga. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat luha, at bawat munting kislap ng pag-asa na kanilang pinagdaanan. Naging paalala ito sa akin na ang buhay ay hindi laging perfect. Minsan, tayo ay nasasaktan ng mga taong pinakamamahal natin. Minsan, tayo mismo ang nakakasakit dahil sa galit o sa mamaling akala. Ngunit ang kwento ni Ara at Marco ay isang patunay na ang pagpapatawad ay posible. Hindi ito nangangahulugang paglimot sa sakit ng nakaraan, kundi pagpili na huwag hayaang sirain nito ang ating kinabukasan. Ito ay isang pagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakpuan sa isang perpektong simula, kundi sa tapang na bumangon mula sa pagkakadapa, sa lakas na buuin muli ang nga nasirang piraso, at sa pag-asang palaging mayroong pangalawang pagkakataon. Sana ang kwentong ito ay nagiwan ng isang aral at inspirasyon sa inyong nga puso. Kung mayroon kayong nga salobin o komento, huwag kayong maatubiling ibahagi ito. Nais kong marinig ang inyong nga boses. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Tadhana Diaries PH